Ito po, mukhang patuloy na pong pwedeng umiinit sa palitan ng magkabilang panig, paliwanag sa mga national issue. Ang dalawang personalidad ngayon na pinag-uusapan, Undersecretary Attorney Claire Castro, siya po ang Malacanang Palace Officer, Undersecretary ng Presidential Communication Office, araw-araw may mga briefing sa Malacanang at interview. At ito naman pong kampo ni Sara Duterte. At lahat ay pinapatulan na rin ng Malacanang ang mga sinasabi ni Sara Duterte. Pakinggan po natin ang tanong na ito at paliwanag sa harap ng Malacanang press corps o Malacanang na reporter na araw-araw po ay nagkakaroon sila ng mga briefing dyan. Ang patungkol sa nasasabi relasyon namin ni Representative Franz Castro, sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Fake news, disinformation, fake news. Okay? Ayan o. So, nablanko yung mga Malacanang reporter. Meron. Aha. Hello po. Ayan o. Sandali lang at meron pang palo to. Sige, Ivan. Yes, ma'am. Baka, what can you tell us about the President's trip to Rome, Italy? Baka may dagdag detalye na po kayo kung natuloy siya, kung nakarating na. Natuloy po. Natuloy po siya kagabi. Malis na nung isang gabi pa. Tatlong caretakers po ang natalaga. Si E.S. Lucas Bersamin, si S.O.J. Boying Rimulya, at saka po si Secretary Estrella. So, natuloy po sila. Yung iba pong detalye ay hindi ko na po masasabi. Okay po? Thank you. At, okay po. Okay, ma'am. Okay. Yusek, reaction lang doon sa sa Malacanang. Kasi this week nagkaroon po ng powerhouse symposium ang Lakas CMD headed by Speaker Martin Romualdez, at pinamobilize na niya ang lahat ng resources ng Lakas para nga mapanalo or parang target pa ipanalo itong 11 senatorial beds ng pro-administration. Ano po yung reaction ng Malacanang dito? Siguro po ang mas may authority na magsalita po ay si Congressman Toby Pianco. Siya po kasi yung campaign manager at siya lang po ang makakapagsabi kung ano po ang epekto nito. Ayun. Okay. Anyway, mahaba ho kasi yung press conference na yan. Yung portion lang tungkol dun sa usapin. Alam niyo, matagal lang kong sinagot dahil lang po matagal lang sinagot ni Yosek Castro yan na hindi niya kamag-anak si Congresswoman Castro. Marami naman kakapilido, di ba? Kahit ako Ang dami ko yung kapilidong abi sa Mindanao at kung saan lugar sa buong Pilipinas Nag-isa abroad. Kahit yung Prime Minister ng Japan dati, di ba? At yung maraming opisyalis sa Japan na abi. Pero hindi ko kamag-anak. Ganun talaga. Marami hong magkakaapilido na hindi naman ibig sabihin magkamag-anak. At pinapalabas pala ng kampo ni Sara Duterte na magkapag-anak si Congressman Castro at saka si Yosek Castro. Diba? Ang babaw parang ano naman yun? Nagka-apelido lang, magkamag-anak na. Ang daming magkaka-apelido sa mundong ating ginagalawan. So, ganun pong kababaw. Kaya nabara na naman dyan dapat daw makinig ng briefing. Dapat parang ang gustong palabasin dito ni Undersecretary Castro, dapat si Sara bilang Vice President aware sa mga balita. Dapat alam niya ang nangyayari. Hindi yung nagsasalita siyang hindi naman niya alam kung ano ang mga nangyayari. Fake news. Parang ganon. Disinformation. Di ba? Teka muna. Bago tayo magpatuloy, papaalala ko lang po sa inyo Benhur Abalos, number 1 po sa balota. Huwag niyo pong kakalimutan. Para po senador, number 1 po yan sa balota. Hindi niyo makakaligtaan dahil kayo po ay hindi makakalimutan ni Benhur Abalos kapag siya na po ang ating senador.
Napakamahal ang presyo ng ating kuryente. Patong-patong ang charges sa generation, transmission, distribution. Dati ko na ipinaglaban ito noong 2005 at solid ko po rin paglalaban na bumaba ang presyo ng kuryente para maging solid ang ating ekonomiya. Hindi nakataka-taka na itong si Sara Duterte po ay fake news dahil nga ang kanyang ama ay nagpapalaganap din ng maling information. 'Di ba? Tapos kung ang tatay ni Sara Duterte na si Digong ay nagpe-fake news, si Sara Duterte ay nagpe-fake news, ano pa ba aasahan natin sa mga abogado nila na kaalyado, sa mga kandidato nila like Raul Lambino, like ito nga si Duterte Youth, ano ba pangalan nun, yung matapang na na kumakandidatong party list congressman. 'Di ba? Yan po yung yan po yung mga nagpapakalat ng fake news, di lalo pa yung mga vlogger. 'Di ba? Dapat talaga kapag ikaw ay nasa mataas na posisyon sa gobyerno, meron kang information dissemination na kumbaga ihiwalay yung katotohanan sa fake news. Ang ilalabas mo lang yung katotohanan. Ang lalabas lang sa bibig mo ay yung katotohanan dahil bilang isang tauhan ng gobyerno ay meron kang obligasyon na dapat puro katotohanan at pawang katotohanan lamang ang ipaparting mo sa taong bayan. Pero sa siste ni Sara Duterte, sa ginagawa ni Sara, di ba, wala po siyang pakialam kung fake news man ang kanyang mga pinagsasasabi. Kaya alam nyo, nung nandoon si Sara sa Manila, kasama ni Yorme Isko Moreno, naisip ko, hindi katakataka na sigawan siya ng mga tao doon ng Marcos. May nagbubu pa sa kanya. Kasi nga po, sabi nga ni Sir Mike Abe dun sa ating nakaraang video, ang mga tao po sa Maynila, alam ang Malacanang ay kumikilos, gumagawa. Ang Malacanang ay nasa Maynila. Kaya pamilyar ang mga tao dyan. Alam nila nagtatrabaho ang Pangulo. Kaya siguro, napunta si Sara doon, binubu siya. Ito po yung video. Man ninyo dito sa distrito. Ay, inendorso mo ba? Yan. Nagsample. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politikong Duterte, yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Po niyan, dyan po sa event na yan. Sinabi niya na binabanatan siya ni Chua, na kinakalaban siya. Pero hindi po nag-iimbestiga po ang Kongreso patungkol po sa kanyang confidential funds. At si Chua po ang chairman ng committee at chairperson. Kaya paano mangyayari na babanatan si Sara noon ng mga panahon na meron pong hearing sa Kongreso, eto ngang si Chua, lahat ng request ni Sara, mga pag-aalboruto ni Sara, hindi pagtayo ni Sara o hindi panunumpa ni Sara, hinahayaan nga lang ni Congressman Joel Chua. Kumbaga, ginagalang niya kasi nga vice-presidente. Tapos pagdating doon sa lugar ni Representative Chua, handang-handa daw siyang makipag-away at kayang-kaya daw niyang makipag-away sa kanal. Imagine niyo po kung gaano po karumi ang bunganga at pamumulitika ni Sara Duterte. Kaya po, hindi na ako magtaka kung ang ating Yusek Claire Castro
ayawan eto nga si BP Sara. Dahil kahit ako naman, nadidismaya talaga ako kay BP Sara. Kaya palagay ko magre-react na naman po yung company ni Sara yan. Totoo naman eh. Kung tayo nga ng mga simpleng mamamayan, kayo ng mga mamamayang nanonood, nakikinig, tayo nakaka-interest sa mga balita dito sa ating bansa dahil bansa natin ito. Para aware tayo, kung updated tayo kung anong nangyayari. Kaya nga araw-araw, umaga, hapon, kung anumang oras na mayroong mga balita, mayroon akong tinatalakay para na-update tayong lahat. Dapat ginagawa ito ng Pangalawang Pangulo. Alam niya dapat ang nangyayari para hindi malayo, para hindi suntok sa buwan ang kanyang mga sinasabi. Kasi ang kanyang mga statement ay mahalaga sana dahil siya ay pangalawa sa pinakamataas na opisyalis ng ating pamahalaan. Abogada pa. Pero kung ang mga impormasyon niya ay bitin, ang mga impormasyon niya ay mali, siguradong mali ang magiging reaksyon. Mali ang mga statement katulad ng nangyayari ngayon. Binabanatan niya yung tungkol sa rice. Bakit daw Visayas lang? Hindi naman sinabi ng gobyerno sa Visayas lang eh. Inuuna lang ang Visayas region at yan ay mangyayari sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong bansa. Di ba? So, yun yung mga ano. Kaya nga, pati si Governor Gwen Garcia, dating kaibigan nila, dismayado na rin. Kasi si Governor Garcia at iba pang gobernador ng Visayas region ang kasama dito sa programang ito sa ibaba ang presyo ng rice. Pero binabatikos ni Sara Duterte at ng mga DDS. Ang tinatamaan din dyan, hindi lang si Pangulong Marcos. Marami, magsasaka, consumer, at yung mga gobernador na nagpursige nito, led by Governor Garcia, na tumulong kay Sara noong eleksyon. Alam naman natin yan. So, ayan na ang advice ngayon ni Undersecretary Castro. Dapat si Sara, Vice President, ay makinig ng balita at dapat updated ka sa mga nangyayari para hindi sumisimplang, para nababagya yung mga reaction mo at statement mo kasi malayo sa katotohanan pala ang mga sinasabi ng Pangalawang Pangulo. Ayun. So, yun nga po. Iinit talaga. At sabi niya, kahit nga doon sa aking interview sa television, kahapon lang yun, di ba? Sabi ni Castro doon sa aking interview sa Channel 4, sabi niya, hindi naman kami titigil dyan. Tutuloy namin kung anong tama. Kahit pa sino yan, kahit sino pa sila. Kahit sino pang mga bumabati ko sa gobyerno, yun ang paninindigan at yun ang kailangan. Hindi bibigay, at yun ang dati kong sinasabi pa, ang gobyerno hindi susuko kay kanino man. Ang gobyerno ay hindi bibigay kahit na kaninong political party at mga politiko. Kasi ang Estado ay mamamayang Pilipino. Yan ang obligasyon ng mga nakaupo mula sa presidente hanggang sa mga mababang posisyon sa gobyerno. Panindigan ang trabaho, panindigan ang batas, panindigan ang para sa nakakarami, hindi para sa mga iilang sektor na makasarili at meron lang political interest na mga agaw ng kapangyarihan. Ayan. So hahaba pa yan. Abangan ninyo at hindi naman tayo titigil din sa ating mga ginagawa. Kung ano ang totoo ay ating bibigyan ng impormasyon kayo at bibigyan ko rin kayo ng analysis at opinion sa mga nangyayari. So ang aking tingin po dito at opinion, banggaan na ito ng dalawang babae. Yusek Castro, Sara Duterte. Sino ang ating paniniwalaan? Sino ang ating susuportahan? Malaya po kayo. Pero ako, alam ko kung sino ang tama. Alam ko rin kung sino ang dapat suportahan. Ang gobyerno na hinahawakan ng mga taong ating pinagkatiwalaan sa ngayon. Yung mga taga-iilang na sa gobyerno at nasa labas ng gobyerno na mapanirang grupo, makapiling grupo, makasariling grupo, kalimutan natin yan. Kawawa ang bayan natin sa mga taong yan. Please like, share, subscribe. Doon sa hindi pa, dito po sa aking mga channel. Mike Abe Opinions, yung isang channel natin. At itong channel na ito, MA Pinoy TV. Kaya nga po ako, alam nyo sa totoo lang, nakasuporta kay Sir Mike Abe. Kasi po, dito kay Sir Mike Abe, walang fake news. Wala pong disinformation dito. Lahat po ng ating mga nire-reactionan sa kanya na video, yan po yung katotohanan lamang. At isa pong broadcaster, matagal na po sa larangan ng pagbo-broadcast sa radyo, TV, itong si Sir Mike Abe. At ngayon nga po, pati sa social media. Di ba? Kaya hindi na ako, kumbaga, kumpante ko kay Sir Mike Abe sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi po katulad dito sa ating Vice Presidente na nakakawala po talaga ng tiwala dahil nga po sa mga ginagawa niya, siya din na sumisira sa kanyang sarili. Kaya po, ang masasabi ko lang dito, di ba,
kung kasi personal yun kay Yusek Castro yung sinabi niya na dapat ay nanonood ng kanyang PCO press briefing. Ito nga si BP Sara. Totoo yun. Di ba? Tama yun. Talagang dapat bilang isang tauhan ng gobyerno. Actually nga, kahit nga sana mga mayor, vice mayor, congressman, konsehal, board member, di ba? Sana yung manood po. Araw-araw basta meron pong PCO press briefing, panoorin nila si Yusek Claire Castro para malaman po nila ang mga sagot sa mga importanteng issue. Sagot sa mga mahalaga na mga katanungan ng ating mga kababayan at ng mga Malacanang press corps. At syempre yung mga good news. Unang-unang binabalita yan, unang-unang pinepresent yan ni Yusek Claire Castro. Diba sana buong Pilipinas po makapanood nito para malaman naman nila na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang gobyerno niya, ang kanyang gabinete, ang kanyang mga tauhan ay hindi po tumitigil sa pagkilos para po sa ikauunlad ng bayan, ikakaayos ng mamamayan at ikauunlad at pagkakaroon po ng mga produktibong proyekto para po sa ating mga kababayan. Diba? Alam nyo, dati ako gusto ko manood teleserye, cartoons, mga ganyan. Kada uuwi ako ng ako'y high school, hanggang sa ako'y kahit na nga may edad na ako noon, matanda na ako noon, nanonood pa ako ng mga Islam Dang, ganyan. Yung mga Ghost Fighter. Pero alam nyo ngayon, namulat po ako na ang kailangan nating panoorin ay ang mga totoong information, totoong balita at hindi po mga fake news, yung mga fake news na katulad na ginagawa ng ating Vice Presidente. 'Di ba? Sana naman makonsensya siya. Sana naman maisip niya na siya Vice Presidente, kailangan niya mag-matured at kailangan niyang umakto bilang isang Vice Presidente natin. So, 'di ba? Para hindi na siya ibu at sigawan ng Marcos pag dumalaw ulit siya sa isang lugar. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you po sa ating Sir Mike Abe sa kanyang video na ating nireaksyonan. Sir Mike Abe, thank you sa iyong mga information na talaga namang marami po kaming napupulot na nakatotohanan. At salamat po. Sana po masupport nyo Mike Abe Opinions dito po sa YouTube at MA Pinoy TV po. Maraming salamat. Bye-bye po.